May mga nilalang na hindi ipinapanganak, hindi sila namamatay, hindi rin sila nagmumulto, naghihintay lamang sila. Naghihintay ng isang mukha na maaari nilang angkinin, sapagkat may sumpang mas nakakatakot kaysa kamatayan, ang mabura sa alaala ng mundo. Sa lumang bayan ng San Gregorio, may isang paniniwalang halos wala nang naniniwala. Kapag may isang babaeng lumapit sa iyo sa pagitan ng alas 12 at alas 3 ng madaling araw, huwag mo raw itong titigan. Huwag mo ring purihin ang kanyang muka, dahil maaaring wala talaga siyang muka. Tinatawag siya ng matatanda na ang huwad. Isang nilalang na walang pangalan, walang anino, at walang sariling anyo. Hindi siya nakakapasok sa buhay ng tao sa pamamagitan ng dahas. Kailangan muna niya ng pahintulot. At ang pahintulot na yon ay nagsisimula sa isang simpleng papuri. 25 taong gulang si Mara. Isa siyang freelance photographer na kilala sa pagkuha ng mga retrato ng mga lumang simbahan, abandonadong bahay, at mga lugar na bihira ng puntahan ng tao. Hindi siya naghahanap ng multo. Mas gusto niyang kunan ang katahimikan. Naniniwala siyang may mga lugar na may sariling alaala. At kung minsan, nahuhuli yon ng kamera. Isang hapon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang matandang babae. May lumang mansyon daw sa San Gregorio na gigibain na sa loob ng ilang linggo. Kung gusto niyang kunan yun na ang huling pagkakataon. Walang nagbabantay, walang bayad. Kunan lang daw niya ang gusto niyang kunan. Halos 4 na oras ang biyahe. Pagdating niya, tila tumigil ang oras. Ang mansyon ay natatakpan ng mga baging. Ang bakal na tarangkahan ay kalawangin. Walang huni ng ibon o ingay ng mga insekto. Tanging ang mahinang ugong ng hangin ang maririnig. Habang kumukuha siya ng litrato, may napansin siyang kakaiba. Sa bawat litratong kinukuha niya, sa ikalawang palapag, may isang malabong figura sa pinakadulo ng pasilyo. Inisip niyang epekto lamang yun ng ilaw. Ngunit nang tingnan niya ang mismong pasilyo, walang tao. Kinuha niya muli ang kamera. Naroon na naman ang figura. Mas malapit. Hindi pa rin malinaw ang muka. Ngunit tila babae. Nang ibaba niya muli ang kamera, muli itong nawala. Bigla siyang kinilabutan. Hindi dahil sa nakita niya, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buong araw, may naamoy siyang pabango. Matamis. Lumang-luma. Parang sampagitang matagal nang nakabaon sa lupa. Sinundan niya ang amoy hanggang sa isang silid sa pinakadulo ng bahay.
Isa itong silid bihisan. Napapalibutan ng matatangkad na salamin. Karamihan ay basag na. Ngunit may isang salaming buo pa rin. Walang alikabok. Parang may naglilinis dito araw-araw. Paglapit niya, hindi niya agad napansin ang kakaiba. Hanggang sa ngumiti siya sa sarili niyang refleksyon. Ang refleksyon ay hindi agad ngumiti pabalik. Nahuli ito ng isang segundo. Masyadong maikli upang mapansin ng iba. Ngunit sapat para manigas ang kanyang katawan. Unti-unti niyang ibinaba ang kamera. At doon niya nakita. Sa refleksyon lamang, may babaeng nakatayo sa likuran niya. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng puting bestida. At ang mukha nito, makinis. Walang mata o ilong o labi. Parang hinulmang putik na hindi pa natatapos. Mabilis siyang lumingon, ngunit walang tao. Nang muli siyang tumingin sa salamin, naroon pa rin ang babae sa likod niya. Dahan-dahan itong ikiniling ang ulo. At sa unang pagkakataon, may narinig siyang boses. Mahina. Halos kasabay ng pag-ihip ng hangin. Maganda ba ako? Napaatras si Mara. Hindi siya sumagot. Biglang nabasag ang salamin. Hindi dahil may tumama dito. Ngunit tila may tumulak mula sa kabilang panig. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Nawala ang babae. At kasabay nito, nawala rin ang amoy ng sampagita. Kinagabihan, umuwi si Mara dala ang kakaibang pakiramdam. Habang inaayos niya ang mga litrato sa laptop, napansin niyang may isang larawan na hindi niya maalalang kinunan. Isa itong litrato ng kanyang sarili. Nakatayo siya sa harap ng mansyon. Ngunit sigurado siyang walang ibang tao roon upang kumuha ng litrato niya. Ang mas nakakatakot pa, hindi siya nakatingin sa kamera. Nakatingin siya sa ikalawang palapag. Parang may kausap. At sa bintana, may isang babaeng walang muka. Nakatayo. At parang nakatingin din sa kanya. Biglang namatay ang screen ng laptop. Nang bumalik ito, nawala na ang larawan. Kinabukasan, hindi na gumana ang Face ID ng kanyang cellphone. Nagpalit siya ng password. Ngunit napansin niyang parang iba ang hugis ng kanyang mukha sa selfie camera. Mas matangos ang ilong. Mas maputla ang balat. Inisip niyang baka pagod lang siya. Ngunit nang makasalubong niya ang matalik niyang kaibigan kinahaponan, may sinabi itong ikinagulat niya. Parang iba raw ang itsura niya. Mas maganda. Ngunit hindi raw yun ang mukhang nakasanayan niya. Ngumiti lamang si Mara. Ngunit sa loob niya, may kung anong mali.
Makalipas ang 2 gabi, nangyari ang unang pagpatay. Isang call center agent ang pauwi nang mapansing may babaeng nakatayo sa waiting shed. Nag-iisa, tahimik. Napakaganda. Nang mapansin nitong nakatingin siya, ngumiti ang babae. Lumapit ng dahan-dahan. Hindi narinig sa CCTV ang kanilang usapan. Ngunit malinaw na nakita ang paggalaw ng labi ng babae. Tila nagsabing, Maganda ba ako? napangiti ang lalaki at tumango. Makalipas ang 3 segundo, namatay ang lahat ng ilaw sa kalsada. Pagbalik ng ilaw, nakahandusay na ang lalaki. Walang dugo, walang sugat, ngunit dilat ang kanyang mga mata. At sa mukha niya, nakaguhit ang isang ekspresyong hindi kayang ilarawan ng takot. Parang may nakita siyang hindi dapat makita ng tao. Kinabukasan, kumalat ang kuha sa CCTV. Nanlamig si Mara. Ang babaeng lumapit sa biktima ay siya. Parehong buhok, parehong mata, parehong ngiti. Parehong damit na suot niya noong nakaraang linggo. Ngunit alam niyang hindi siya yun. Habang lumilipas ang mga araw, may mga bagay na unti-unting nawawala. Hindi gamit, hindi alaala, kundi ang pagkilala ng mga tao sa kanya. Hindi na siya kinilala ng barista sa paborito niyang cafe. Hindi na siya maalala ng guard sa condominium na 5 taon na siyang nakatira. Maging ang software sa opisina ng kliyente niya ay nagpakitang hindi tumutugma ang kanyang ID picture sa kanyang muka. At isang umaga, napatingin siya sa salamin. Nawala ang maliit niyang nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Hindi nabura. Parang hindi ito kailanman umiral. Nagpasya siyang balikan ang mansyon. Ngunit wala na yun. Giniba na. Patag na ang lupa. Sa gitna ng bakanting lote, may matandang babaeng nakaupo. Parang matagal na siyang naghihintay. Hindi siya nagpakilala. Hindi rin nagtanong. Tumingin lamang siya kay Mara at marahang nagsalita. Narinig mo ang tanong niya Tumango si Mara. at hindi ka sumagot. Muling tumango si Mara. Napabuntong hininga ang matanda. Kung ganon, ikaw ang pinili. Napatitig si Mara. Napatitig si Mara sa matanda. Hindi niya ninakaw ang mukha mo. Sinimulan ka lang niyang burahin. Hindi siya kumukuha ng mukha. Gumagawa lang siya ng bago. Nanlamig ang buong katawan ni Mara. Bawat taong mamamatay sa mukha mo, may isang bahagi ng pagkatao mong mapupunta sa kanya. Iisa lang ang layunin niya. Kapag nakumpleto niya ang 7,
hindi na ikaw ang magiging Mara. Siya na. Napansin ni Mara ang mga nakapatong na lumang larawan sa tabi ng matanda. 7 babae. Lahat magaganda. Lahat nawawala. Lahat walang bangkay. At sa likod ng bawat litrato, iisang salita ang nakasulat. Pinalitan. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, tumunog ang cellphone niya. Isang balita. May panibagong bangkay ang natagpuan. Ang ikalawang biktima. Bago natapos ang ulat, ipinakita ang kuha ng CCTV. Muling lumitaw ang magandang babae. Ngunit sa pagkakataong yun, mas kahawig na niya si Mara kaysa dati. Mas malinaw ang mga mata. Mas natural ang ngiti. Bago tuluyang maputol ang video, lumingon ang babae sa mismong kamera. Parang alam nitong may nanonood. Dahan-dahan nitong ngumiti. At kahit walang audio ang CCTV, alam na alam ni Mara ang sinabi nito. Maganda ba ako? At doon niya napansin ang pinakakinatatakutang bagay. Sa likod ng babae, may aninong nakatayo. Hugis tao. Hugis babae. At ang aninong yun ay wala ng ulo. Anim na tao na ang namamatay. At sa bawat kamatayan, may isang bahagi ng mukha ni Mara na nawawala. Hindi niya alam kung ilang oras na lamang ang natitira bago tuluyang mawala ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit alam niya ang isang bagay. May isa pang kailangang mamatay. Ang ika-7 biktima. At kapag nangyari yun, hindi na siya maibabalik. 3 gabi matapos ang ika-6 na pagpatay, hindi na natutulog si Mara. Lahat ng salamin sa kanyang apartment ay tinakpan niya. Hindi na niya ginagamit ang front camera ng cellphone. Hindi na rin siya tumitingin sa madidilim na bintana. Ngunit kahit wala siyang salamin, nagsimula siyang makakita ng muka. Sa ibabaw ng tubig, sa itim na screen ng laptop, sa bintana ng sasakyan. Minsan, kahit nakapikit, nakikita niya ang sarili niyang muka. Ngunit hindi ang mukha niya ngayon. Mas bata, mga 7 o 8 taong gulang. At laging may nakatayo sa likod nito. Isang babaeng walang muka. Isang gabi, habang naguhugas siya ng kamay, bigla niyang napansin ang isang lumang peklat sa kanyang palad. Hindi niya maalala kung saan niya nakuha. Maliit lamang. Isang hugis kalahating buwan. Ngunit nang makita niya ito, may biglang pumasok na alaala. Isang salamin. Isang lumang bahay. Isang batang babae. Siya. 7 taong gulang. At isang babaeng nakatayo sa likod niya. Walang muka.
Nanginginig ang batang Mara, ngunit hindi siya tumatakbo. Sa halip, nakatingin lamang siya sa nilalang. At narinig niya ang isang boses. Maganda ba ako? Nakita ni Mara ang batang sarili na dahan-dahang tumango. Oo. Biglang nawala ang alaala. Napatigil siya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit alam niyang hindi yun panaginip. Nang gabing yun, unang beses niyang naunawaan kung bakit siya pinili. Hindi siya random na biktima. Nauna na siyang nakatagpo ng huwad. Binalikan niya ang lumang mansyon o ang lugar kung saan dating nakatayo yun. Doon niya nakita ang salamin. Parehong salamin. Parehong amoy ng sampagita at parehong katahimikan. Paglapit niya, lumitaw ang kanyang refleksyon. Ngunit hindi siya ang nakikita niya. Ang batang siya, 7 taong gulang, nakatayo sa harap ng salamin at sa likod nito, ang huwad. Unti-unting bumalik ang buong alaala. Noong bata siya, naligaw siya sa mansyon habang hinahanap ang isang bola. Nakakita siya ng silid na puno ng salamin. Sa gitna, may isang babaeng walang muka. Hindi siya sinaktan. Hindi siya hinabol. Tinanong lamang siya. Maganda ba ako? Dahil bata pa siya, hindi niya alam ang panganib. Tumango siya at nagsabi ng oo. Lumapit ang nilalang. Hinawakan ang kanyang pisngi. At sa salamin, nakita niyang nawawala ang sariling muka. Ngunit bago tuluyang makuha ng huwad, may nangyari. Nabasag ang salamin. Hindi niya alam kung paano. Ngunit nakatakas siya. Nabuhay. At nakalimutan ang lahat. Ngayon niya naintindihan. Siya ang unang nakaligtas sa huwad. Ang lahat ng ibang biktima ay mga taong pinatay nito upang makumpleto ang mukha na unang sinubukan nitong kunin sa kanya. Ang 6 na pagkamatay, hindi simula ng sumpa. Pagpapatuloy lamang iyon ng isang bagay na nagsimula noong bata pa siya. At ngayon, bumalik ang huwad upang tapusin ang hindi nito natapos. Biglang may narinig na yabag. 1, 2, 3. At sa likod niya, hindi lumingon si Mara. Alam na niya kung sino. Mula sa salamin, nakita niya ang babae. May mukha na. Mukha ni Mara. Ngunit mas bata. Mas maganda. Mas perpekto. Dahan-dahan itong lumapit at nagsalita. Naalala mo na. Hindi sumagot si Mara. Noong una, Lumapit pa ito. hindi mo ko kinatakutan. Huminto. Sinabi mo maganda ako. Dahan-dahang ngumiti ang huwad. Kaya binigyan mo ako ng mukha.
Nanginginig ang mga kamay ni Mara. Ngunit ngayon, hindi na siya takot. Dahil naalala na niya kung paano ito nakatakas noon. Ang salamin. Hinawakan niya ang martilyo na dala niya. Tumakbo siya patungo sa salamin. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng huwad. Napakalakas nito. Parang 10 tao ang humihila sa kanya. Bumagsak siya sa lupa. Nagsimulang gumapang ang mga bitak sa kanyang muka. Hindi balat, hindi laman. Parang salamin. Unti-unting nawawala ang kanyang muka. Ang huwad ay nakatayo sa ibabaw niya. Nakangiti. At muli nitong tinanong, Maganda ba ako? hindi sumagot si Mara. Sa halip, tumawa siya. Isang mahinang tawa. Dahil may naalala siya. Noong bata pa siya, hindi niya binasag ang salamin. Ang huwad mismo ang bumasag dito. Dahil natakot ito. Hindi sa kanya, kundi sa sariling refleksyon. Kinuha ni Mara ang isang maliit na piraso ng salamin mula sa sahig. Itinaas ito at ipinakita sa huwad. Sa refleksyon, walang mukha ang nilalang. Biglang nagbago ang kilos nito. Napaatras. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mara ang takot. Hindi nito kayang makita ang tunay nitong anyo. Walang muka, walang pangalan, walang pagkatao. Isa lamang itong bagay na nabubuhay sa mukha ng iba. Hinawakan ni Mara ang salamin at sinabi, "Ang mukha na yan ay hindi iyo." Huminto ang huwad at hindi na kita bibigyan ng bago. Tumakbo si Mara at buong lakas niyang hinampas ang malaking salamin. Bumagsak ang buong salamin. Kasabay nito, sumigaw ang huwad. Ang mukha ni Mara ay nagsimulang matuklap mula sa mukha nito. Ang mga mata, ang ilong, labi, at ang balat. Isa-isa. Parang papel na sinusunog. Muling naging makinis at walang mukha ang nilalang. At bago tuluyang maglaho, may sinabi ito. Hindi na tanong, hindi na rin pakiusap, pero isang bulong. Hindi kita nakalimutan. Pagkatapos, nawala ito. Nakahandusay si Mara sa damuhan. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakahiga. Nang magising siya, madaling araw na. Wala na ang salamin. Wala na ang huwad. At ang kanyang muka, bumalik na. Makalipas ang ilang linggo, natapos ang serye ng mga pagpatay. Walang bagong biktima. Walang bagong CCTV. Walang bagong babaeng nakita sa gabi. Unti-unting bumalik ang normal na buhay. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago. Hindi na tumingin si Mara sa salamin. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam na niya kung ano ang maaaring nasa kabilang panig. Isang umaga,
Kailangan niyang kumuha ng litrato para sa bagong identification card. Pinilit siya ng photographer na tumingin sa camera. Ngumiti siya. Isang larawan. Tapos na. Pag-uwi niya, binuksan niya ang digital copy. Tinignan niya ang litrato. Normal. Sarili niyang muka. Napangiti siya. Sa wakas, tapos na. Ngunit bago niya isara ang computer, may napansin siyang kakaiba. Sa likod niya, may malabong figura. Isang babae, walang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang isinara ang laptop. Tahimik. Ilang segundo. Pagkatapos, binuksan niya ulit. Wala na ang figura. Huminga siya ng malalim. Marahil ay anino lamang o epekto ng ilaw. Marahil ay pagod lang siya. Ngunit, tinitigan niyang muli ang sariling litrato. Napansin niyang may maliit na detalye. Ang kanyang kaliwang mata ay hindi nakatingin sa camera. Nakatingin ito sa isang bagay sa likod ng photographer. Isang bagay na hindi niya nakita. Nang gabing yun, habang natutulog si Mara, may isang babae na nakatayo sa labas ng kanyang bintana. Hindi gumagalaw, hindi kumakatok. Nakatayo lamang. At suot nito ang mukha ni Mara. Dahan-dahan nitong ngumiti. At sa ilalim ng buwan, mahina nitong sinabi, Maganda ba ako? at yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Dahil si Mara ang unang nakaligtas sa huwad. At sa loob ng maraming taon, akala niya siya ang nakatakas. Ngunit maaaring hindi pala. Maaaring hindi niya ito natalo noong bata siya. Maaaring ang tanging nangyari ay natutunan ng huwad kung paano siya sundan, kung paano siya kopyahin, kung paano siya hintayin, at kung paano maging siya. Dahil ang isang nilalang na walang sariling mukha ay maaaring hindi nangangailangan ng bagong biktima. Kailangan lamang nitong hintayin ang unang nakaligtas, ang unang mukha na minsan nitong nabigo na makuha. Si Mara. At ngayon, alam na nito kung paano siya hanapin.